minsan pa. Hiling po namin ang gabay at pagtuturo ng Banal na Espiritu na siyang magbibigay karunungan sa bawat isa na naririto sa bahay-sambahan. Sapagkat ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. So, magandang hapon pong muli. Ano po? At ito po ating binasang mga talata ay nagpapakita lamang na ang Panginoong Hesus ang siyang tinutukoy sa mga talatang binanggit. Ano po? At pamamagatan po natin ngayong hapon ang ating pag-aaral na may pamagat, Coming to God for Salvation. Coming to God for salvation. Yung ating mahalaga yung ating paglapit sa Diyos para sa ating kaligtasan. Alam natin na ang Diyos lamang may kakayanan na magligtas. Amen? Amen. At alam natin na kung sino ang kanyang pinadala, sino ang kanyang sinugo. Of course, ang kanyang bugtong na anak sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, salvation can only be found in a person. At yan po ay makikita natin sa Biblia na yan ay sa isang katauhan lamang. No? At yung katauhan na yan ay sa pamamagitan ni Jesucristo. At sapagkat si Kristo po ang nagbayad, si Kristo po ang namatay, at sabi ko nga nalibing at nabuhay, upang patotohanan na yung kaligtasan na ginawa ng Diyos sa sangkatauhan ay naganap na. Kung bakit nung ang Panginoon ay pinako sa krus, ay sumigaw siya na it is finished, natapos na. So, kung kanyang isinigaw na natapos na ang kaligtasan, it means wala na tayong dapat gawin maliban sa ginawang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, at yun po ay malinaw. So, the creation of God does not reveal unto man the mercy of God. No? Nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay hindi pa nahayag talaga yung habag ng Diyos sa atin. No? Sapagkat nung nagkasala sa Eva at Adan, alam natin kung ano yung nasira, yung relasyon ng tao at ng Diyos. Kung kaya't ang sa pagsuway ni Eva at Adan sa kautusan ng Diyos, ay doon sila nagsimulang nagkasala. No? At ang tao ay may kalayaan, no? Na gawin ang gusto niya, gawin ang kanyang naiisip. Bagaman ang Diyos ay nagbigay ng isang utos, ngunit yung utos na yon ay pagpapakita ng pagtaliwas, pagpapakita ng hindi pagsunod ng tao sa Diyos. So it means ang ating katauhan, tayo po ay likas na makasalanan, ang sabi ng Biblia. At ang sabi ng Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At ang sabi doon, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, ang tao ay makasalanan at ang Diyos ay banal, hindi tayo makararating ng langit. Kaya ang ginawa ng tao ay pinipilit niyang marating ang langit sa pamamagitan ng kanyang kakayanan. Sa pamamagitan ng reliyon, sa pamamagitan ng mabuting gawa, sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos. Ngunit ang nakakalungkot po doon, anumang try, no? Anumang paggawa ng tao na nanatiling hindi tayo nabibigyan ng kapanatagan na pag tayo namatay, sa langit tayo pupunta. No? Bakit? Sapagkat tayo nga po ay makasalanan. At ang tanging paraan, yung ginawa ng ating Panginoon. So, coming to God for salvation, number 1, so the people who are to be saved, yung mga tao na kinakailangan maligtas, anong dapat nilang gawin? So, what does it mean to come to God? So, ano bang ibig sabihin nito na lumapit sa Diyos? Marami namang taong lumalapit sa Diyos, marami namang taong tumatawag sa Diyos. Pero anong kinakailangan gawin ng paglapit ng tao? So, coming to church is not coming to God. Kahit kayo nasa baptist, kahit kayo may reliyon, anumang reliyon yan, hindi kaya kayong iligtas ng reliyon. Sapagkat ang iniisip ng tao sa pamagitan ng reliyon ay makatitiyak siya ng langit. And yet, nananatiling ang tao ay tutungo ng impyerno. So, hindi po tayo pupunta ng langit. Yun po yung malinaw na tinuturo ng Biblia sapagkat tayo nga po ay makasalanan. So, ganun din ang formal worship is not coming to God. Yung kayo maging
bahagi ng aming pagsamba, hindi yun ang tunay na kahulugan ng paglapit mo sa Diyos. No? Ganon din yung paggawa ng mga mabuti ay hindi ito nangangahulugan ng paglapit sa Diyos. Why? Anong sinasabi ng Biblia patungkol dito? So, coming to God implies a belief of God. So, Hebrews 11 verse number 6, kung tayo lumalapit sa Diyos, ano ba talaga ang kahulugan nito? No? Yung ating paglapit. Hebrews 11 verse number 6. Halos katabi lang po, ilang kapitulo lang. Kung nyo nakita, say amen? Amen. Ang sabi po dyan sa talatang 6, but without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that is a rewarder of them that diligently seek Him. Talaga palang sinasaliksik, hinahanap ng mabuti ang ating Panginoon. Hindi lang basta ikaw ay makaisip, magpupunta na simbahan, mananalangin. Hindi pala yun. Kinakailangan magkaroon ka ng tinatawag na faith. So ano po yung faith, Preacher Manuel? Pag sinabing faith, isang pagtitiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita, subalit alam mo na totoo. That is faith. No? At yung palang tunay na kahulugan ng paglapit sa Diyos, kinakailangan manampalataya siya. At paano po tayo mananampalataya sa Diyos? Roma 10:17. So paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Okay, Romans 10:17. Kung nyo nakita, say amen? Amen. Paki-sharean lang yung ating mga bisita. Romans 10:17. So, paano makakalapit ang tao? At paano siya magkakaroon ng pananampalataya? So, ang sabi po dyan, kung nyo nakita, say amen? Amen. Okay, ang sabi po dyan, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, nagkakaroon lang po pala ng pananampalataya ang isang taong makasalanan kapag naririnig niya na ipinangangaral ang salita ng Diyos. So, yun po ang kahulugan ng tinatawag na paglapit sa Diyos, pagkakaroon ng pananampalataya. So, coming to God implies faith in God as the rewarder of those who seek Him. So, siya na nagsisikap na mahanap, makita ang Diyos ay magbibigay sa Kanya. I-reveal ng Diyos, ipakikita sa Kanya, no? Yung Kanyang pagliligtas. Amen. Sa ating mga kaluluwa bilang mga makasalanan. No? Okay, so bakit hindi binasi ng Diyos ang tinatawag na paggawa ng mabuti o ang relihiyon sa pamamagitan ng kaligtasan ng tao? So, unang-una, kapag ang ibinasi natin ang kaligtasan sa paggawa ng mabuti, lalabas na ang kaligtasan ay mauuwi sa payabangan. Alam niyo ba yun? At pag nakita ko si Brother Oscar na nasa langit, ba't nandito ka? Mas marami ko nagawa sa iyo mabuti. Tama? Right. So, dahil alam ng Diyos ang kaisipan ng tao, ginawa niya ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng gawa. Ito'y sa pamamagitan ng simpleng pagtitiwala. At yun po yung faith na tinatawag. Kinakailangan mong pagtiwalaan siya. Kinakailangan mong tanggapin ang kanyang salita, ang kanyang katotohanan. No? Okay, coming to God implies leaving something. Meron tayong mga bagay na dapat iwanan. Ano yan? Leaving our sins. So, hindi niyo ba napapansin minsan kahit ayaw mo magkasala, nakakagawa ka nito? Yes. Ito'y pagpapakita na ang tao ay likas sa kanyang pagiging makasalanan. Right. Ang bata, yan, yung kumanta kanina ng tatlo. I believe na hindi tinuruan ng magulang yon na magsinungaling. Hindi tinuruan ng magulang yon na gumawa ng makipag-away sa kapwa bata. Tama ba? Pero likas doon sa mga bata, yung pagiging makasalanan. Kahit hindi mo siya turuan magnakaw, magnanakaw siya. Kahit hindi mo turuan magmura, magmumura yan. Kahit hindi mo turuan na magsinungaling yan, magsisinungaling yan. So yan po ang malinaw na katotohanan na ang tao ay likas ang kanyang pagiging makasalanan. So hindi tayo gumagawa ng kasalanan, kaya tayo tinawag na makasalanan. So tinawag tayong makasalanan sapagkat yun ay likas sa ating pagkatao. At yun ang dahilan kung bakit natin kinakailangang lumapit sa Diyos para sa kaligtasan, mga kaibigan.
At yan po ay ipinahayag mula sa kanyang salita na kinakailangan natin maligtas. So unang-una, ano ba ang ililigtas? Doon ba sa gutom? Doon ba sa kawalan ng trabaho, kawalan ng pera? So yung kaligtasan po na binabanggit ng Biblia ay yung ating kaluluwa na pumunta ng impyerno. Kanina sabi ni Brother, ang init naman. Init, totoo, mainit. At hindi ka komportable. At alam nyo ba, sabi ng Biblia sa Marcos, doon ay may apoy at uod na hindi mamamatay. Araw-gabi, pinahihirapan ang kaluluwa ng tao. At naniniwala po ako kung bakit kayo inimbitahan ng mag-asawa. Actually, sila lang naman talaga may bisita ngayong araw na to. Right, amen. Mahal nila ang inyong mga kaluluwa. Right, amen. Mga kaibigan. Amen. Dahil kung ang pagtungo lang ng langit, para sa kanila, hindi na yung mag-iimbita. Tama na sa kanila. Kaya lang nakita nila yung kahalagahan ng kaluluwa ng tao. Amen. Gusto nilang matanggap yung regalo na buhay na walang hangganinmo. At yan ay libreng iniaalok ng ating Panginoon sa simpleng pananampalataya. Hindi mo kinakailangan sumapi sa reliyon para makatlak ng langit. So, unang-una, ang sabi ng Biblia sa Efeso 2:10. So, ito'y madalas na nababasa at nababanggit sa pulpitong ito. Ano po? Ephesians 2, verse number 8. So, paano naging libre, Preacher Manuel, ang kaligtasan? Tingnan nyo po. Efeso 2:8. Kung nyo nakita, say amen? Amen. So, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Kanina, may nakita akong regalo dyan sa harapan. Tama ba? Dumadami. Pag dumadami yung bisita, dumadami rin ang regalo. Okay. So, ibig sabihin, yung regalong dala nyo, ni isang kusing walang ibinigay dyan ang pagbibigyan nyo. Tama? Right. Pero ibinigay nyo ng libre. Tama? Kahit na binili nyo yan, ibibigay nyo ng libre. Tama ba? Kasi hindi na regalo yan pagka pinagbayad nyo yung birthday. Tama? So, ganoon din ang regalo ng Diyos. Libre niyang ibinibigay na wala kang naging bahagi. Ang sabi dyan, for by grace are ye saved. At pag sinabing grace, yung sa Tagalog na salita natin na biyaya, sa medyo may edad na, no? Katulad, ako naabutan ko pa. At ako'y may edad na rin. Pagka ang kapitbahay ko mato, doon sa akin na, Aling Cora, Cora pangalan na natin, Aling Cora, meron pong ulam. Gusto po namin na ibigay sa inyo. So, at marami po kami niluto. Ang sasabihin na, ay salamat sa biyaya. Bakit? Libre eh. Wala kang binigay na sangkap para maging bahagi na binigay sa iyo. Ganon din ang kaligtasan. Wala kang ibinigay na mabuti sa Diyos. Ang kailangan lang niya, tanggapin mo. No? So, ganon kasimple ang pananampalataya. At sabi diyan, not of works, lest any man should boast. At hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay mapuri. So, nakita nyo. Kaya ang kaligtasan, hindi ibinase sa 10 utos. Dahil ang sabi ng 10 utos, pagka nasunod mo ang 9, nasuway mo ang 1, nagkasala ka sa 10. Kaya sino makakasunod? Kahit na ikaw ay, sabi nga, nasunod mo yung 9, pero yung 1 ay nasuway mo, nagkasala ka sa lahat. At tama yung sinabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. At hindi tayo nakaabot sa kanyang kinalalagyan, sa kalamitan. At kung bakit kailangan natin ng kaligtasan, mga kaibigan. At yun po ang nais ihatid ng mensahe ngayong hapon. So, leaving our sins, kinakailangan hugasan ito ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano bang dapat iwanan? Leaving our righteousness. Alam niyo, pagka nakita po ng tao na siya'y matuwid, hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Bakit? Hindi niya nakikitang siya'y makasalanan. Hindi niya nakikita na siya'y marumi sa harapan ng Diyos. No? Kaya, mahalaga na makita natin, no, sa harapan ng Diyos na tayo'y makasalanan, at dahil sa kasalanan na ito, dahil siya'y Diyos na banal, hindi niya kukonsintihin ang kasalanan ito. Ang tao ay pupunta ng impyerno, ayaw at sa gusto mo. Kaya ang kamatayan, kaibigan, mahalagang paghandaan mo.
I believe, pinaghandaan mo ang pag-aaral, pinaghandaan mo ang pag-aasawa, pinaghandaan mo ang trabaho, pero ang kamatayan, nakalimutan natin. At yun ang sinasabi ng ating Panginoon, ang buhay ay maiksi, ang kamatayan ay tiyak. At kung tayo babuhay ng buhay, no, mahalaga na matiyak mo, na natanggap mo yung regalo ng Diyos. So tuloy po natin. So men are prone to trust their righteousness. So yan po yung sinabi ng Kawikaan. Madalas nagtitiwala ang tao sa kanyang ginagawang kabutihan. No? Minsan nga kahit mali ka, pinangangatawanan mong tama di ba? So ganun ang tao. Bakit? Kasi tinutwist natin yung truth, no, sa pamamagitan ng mali. Paggawa ng mali. Kahit na sinabi ng Diyos, gumawa ka ng mabuti, ang gagawin natin, yung masama, ginagawa nating mabuti. Diba? Kaya yun ang sinabi ng kanyang salita. So, how do men come to God? At paano sila lalapit sa Diyos? So, many come for temporal help, no? In time of sickness. So, ginagamit ng Diyos minsan, no? Yung mga sitwasyon sa buhay natin, no? Maging ang karamdaman, sabi ko nga, yung kawalan ng trabaho, kawalan ng pera, kasalatan, at maging sa kalusugan. No? Minsan lalapit tayo sa Diyos pagka meron tayong kailangan, di ba? Yun naman ang totoo. Sabi ng isang pastor, para ang Panginoong Jesus, para raw minsang reserbang gulong. Na maalala lang ng driver pagka siya ay flat. Yan. So hindi daw po dapat ganon. Dapat palagi natin siyang nilalapitan. Okay, so number 2. So, the measure of Savior's ability. So, yung hangganan ng kanyang kakayanan, so of course, walang hangganan. No, yung sukat, no, kakayanan. He is able to save to the uttermost. So, sabi ng Matthew 11, o Hebrews 11, binasa natin. And then, ngayon naman ay Matthew 11, 28. Matthew 11:28. So, nyo nakita si Amen? So, napakagandang paanyaya. Ang sabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sino ba ayaw ng kapahingahan? Lahat tayo napapagod, tama? Right. Lahat tayo minsan nanghihinawa na. So kaya, hindi nyo ba alam na ang Diyos ay may paanyaya? Sapagkat alam niya, pagod ka na. Hindi mo na kaya. At pag dumating ang tinatawag takip silim sa ating buhay, ano yan, yung kamatayan, hindi ka makakahindi pag siya'y kumatok sa pintuan natin. No? Kaya napakahalaga ng paanyaya ng ating Panginoon na tayo'y lumapit para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mga kaibigan. So, at alam natin na kaya niyang iligtas ang isang taong merong damdamin na kinakailangan niyang maligtas. So, nung una ay may kanya-kanya po tayong pinanggalingan. Ako ay ang aking, yung kaninang ating MC, yan ay galing sa malaking kapilya, no? Dahil yan ay madalas sa Kristan no? At ganoon din, ako ay gumraduate sa isang Catholic Church, no? Hanggang sa gumraduate. At yung katuruan na aking napakinggan, yun ang aking pinangahawakan, na ang katotohanan ay bagaman may hawak akong Biblia, hindi ko talaga alam kung anong sinasabi ng Diyos. Basta sasabihin lang, ito ang mabuting balita. Tapos. Pero ang kanya palang salita, ang siyang magiging daan para mas makilala mo siya. At paano ka makalalapit sa Diyos ng tama. Kaya pag naisip natin relihiyon, doon pa lang mali na tayo. Nag-failed na tayo. At pag naisip natin mabuting gawa, nag-failed na rin tayo. Pero kung makikita natin mula sa kanyang salita, paano tayo lalapit sa Diyos para sa kaligtasan ng ating kaluluwa, siya ang magtuturo. No? Siya ang magpapakita. No? At ito nga po yung ating binasa na paanyaya ng Diyos, maligtas ang iyong kaluluwa. Amen. Ayaw niyang mapahamak ito sa impyerno. Amen. At yan ang dahilan kung bakit nagagawan si Satanas at ang ating Panginoon sa kaluluwa ng tao. Bakit? Sapagkat ang kaluluwa ng tao walang kamatayan. So dito sa lupa, mamamatay ang pisikal, pero may kaluluwa ang tao.
At yung kaluluwa na yan ang mahalaga sa Diyos. Right. Sabi ko nga, yung nakikita nyo sa akin, Pastor Manuel, hindi ito yung totoong Manuel. Ang totoong Manuel, yung nasa loob ko, ano yan? Yung merong 5 senses. Pagka namatay si Pastor Manuel, kahit anong gising sa aking pisikal na katawan, wala nang pakiramdam yan. Hindi na magigising. Bakit? Umalis na yung kaluluwa. At pag sinabing kamatayan, ang kahulugan ng kamatayan ay separation of the soul from the body. Paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. No? At yung kaluluwa, mahalaga ito na maligtas. At itong dahilan kung bakit si Kristo ay namatay, napako sa krus, nalibing, at nabuhay na maguli para sa katiyakan ng iyong kaligtasan. At kaibigan, ito na yung pagkakataon na dapat mo siyang tanggapin. Hindi natin dapat ipagpabukas. Bakit? Sapagkat hindi natin hawak ang araw ng bukas. At hindi sa lahat ng panahon malakas tayo. No? Hindi sa lahat ng panahon kaya natin ang trabaho. Tama? Lalo na tayo nagkakaedad. Lagi kong example. Pag pinakita sa inyo yung isang condominium na walang ascensore, puro skala. Baka ayaw mo nang pumasok. No, bakit? Alam mo, nagde-depreciate na ang katawan natin. Humihina na. No? Okay, number 3. The reason He is able to save to the uttermost. So, He ever liveth. He is a living Savior. So, hindi siya natutulog, hindi siya patay, hindi siya yung Jesus na pinagdiriwang tuwing mahal na araw. Hindi yon. Dahil ang Panginoon minsan namatay at nabuhay na maguli. Yun ay magpawalang hanggan lang. Amen. At hindi na inuulit. So, 1 Corinthians 15:3, matatapos na po ako. 1 Corinthians 15:3. Tama. So, ngayon naunawaan natin na yung paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng simpleng pananampalataya. Okay, kung nyo nakita, say amen. Amen. 1 Corinthians 15:3. Hintayin po natin ang ating ibang kasama. Ang sabi po dyan, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. So mismo ang kanyang salita, ang Biblia nagpapatunay, no, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin mga kaibigan, may nagbayad na. So ngayon naunawaan natin na tayo ay makasalanan patungong impyerno at meron na palang Kristong namatay na pako at nagbayad ng ating kasalanan. Ano dapat natin gawin ngayon? No? Itong passages na ating binasa ay pagpapakita that He will never die again. So hindi na niya kinakailangan mamatay pa ulit para maligtas ka. Dahil yung ginawa po niyang kamatayan ay pangminsan at magpawalang hanggan. Amen. Okay. So, anong sabi ng Roma? Roma 10:9. So, ito lang po ang dapat gawin ng tao para maligtas. Okay. Roma 10:9. So, anong dapat gawin ng tao? That is the Kung nyo nakita, say amen. Amen. Babasahin ko, sundan nyo na lang po ako sa inyong mga Biblia. Sa gawing likuran, nakita na rin po ba? Ang sabi po dyan, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. So, sa ating wikang kinamulatan, na kung ipapahayag ng iyong bibig, sino? Si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka saan? Sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Nung narinig ko ito ay hindi ko masyadong lubos na maunawaan na ano yung sinasabing sa mga patay ay maliligtas ka. Alam niyo ba na ang taong walang kaligtasan ay na sa paningin ng Diyos ay patay, bagaman tayo'y buhay? Amen. No? At yun ang binabanggit niya na kinakailangan mong maligtas, kinakailangan mong ipahayag sa Jesus na Panginoon sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sapagkat verse number 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, bakit kinakailangan ipahayag pa ng bibig? No? Pwede naman sa isip na lang
Pero mas gusto ng Diyos yung pamamaraan niya. Na ipahayag, sabihin ng iyong bibig, no? Yung pala ang purpose ng ating bibig, no? Para sa ating kaligtasan. May gamit pala siya. Hindi lang makipag... Marites. Ay, alam niya. So, kundi ipahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, no? At maliban dyan, sabi ng Biblia, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by Jesus Himself. Kaya hindi reliyon, hindi baptist, hindi landmark. No? Hindi landmark ang magliligtas. Pero salamat, sapagkat ang landmark ay kanyang pinakikilala ang tagapagligtas. Sino? Si Jesus Cristo. Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo Amen. nanalangin na. Let us pray to the Lord. Tayo po yung mukong lahat at pumikit. Tayo po yung mananalangin. O mahabaging Diyos, maraming salamat po ngayong hapon na aming napakinggan ang inyong mga salita ng buhay na siyang kumilos sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po na ang inyong mga salita ay patuloy na hinahamon ang aming mga isip, ang aming mga puso sa inyong mga salita, Panginoon. At naunawaan po namin na kami bilang makasalanan, kami po'y hindi makararating ng inyong kinalalagyan sa kalangitan sapagkat kami makasalanan, Panginoon. Ngunit salamat mula sa inyong mga salita na aming narinig na hindi ang aming kakayanan na magdadala sa langit, Panginoon. Hindi dahil sa aming mga reliyon, hindi dahil sa aming mga paniniwala, kundi dahil sa inyong mga salita, Panginoon, sa simpleng pananampalataya. Habang lahat na kayo po nakapikit, wala po nakadila, tayo po ay mananalangin sa ating mga kaibigan. Meron ka na bang kapayapaan na kung darating ang kamatayan, tiyak mo na ba saan pupuntang iyong kaluluwa? Ngayong hapon, bakit hindi ka magdesisyon? Isang napakahalagang desisyon sa buong buhay mo na kinakailangan mo maligtas. Kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Habang lahat na kayo po nakapikit, meron bang magtataas ng kamay? Panalangin niyo po ako, Preacher Manuel. Amen. Salamat po. Nais ko pong maligtas, nais kong makatiyak ng langit. Ayaw kong mamatay na tumungo sa apoy ng impyerno. At ngayon, ako'y nagdidesisyon para tanggapin si Jesus sa aking puso. Meron po ba sa ating mga bisita habang lahat ay nakapikit? Meron po ba? Papanalangin ko po kayo, huwag kayong mahiya. Lord, gusto kitang tanggapin. Amen. Salamat po sa isang kamay. Meron pa po ba? Amen. Praise the Lord. Meron pa po ba? I will pray for you. Lord, gusto ko pong maligtas. Amen. Amen. Sa iyong kinatatayuan, sa ating mga kaibigan, maaari mong sambitin ang ganitong panalangin. Sumunod ka lamang. Huwag ka mahiya. Bigkasin ang iyong mga labi. Ganito po ang panalangin. Sa iyong kinatatayuan, ganito po. Panginoong Jesus, salamat po. Naunawaan ko na ako ay makasalanan at patungong impyerno. Ngunit salamat, Panginoon, mula sa inyong mga salita, si Kristo ay nagliligtas. At ngayong hapon, binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kita na pumasok sa aking buhay bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawad po sa aking mga kasalanan at salamat sa buhay na walang hanggan. Ito'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Dakilang Diyos, habang ang mga kapatid ang nanalangin, Lord, naunawaan ko po na mahalaga ang kaluluwa. Mahalaga na sila ay paanyayahan, mahalaga na sila ay turuan. Pag-pray niyo po ako, Pastor, I want to commit my life na magtuturo, mag-share ng gospel, mag-aabot ng tracts sa mga tao na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Meron po ba na? I will pray for you. Please pray for me. Amen. God bless you. God bless you. Patuloy po tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong hapon. At minsan pa ay hinamon kami ng inyong mga salita na kami lumakad ayon sa inyong kalooban. Salamat din po sa pagliligtas sa mga kaluluwa ngayong hapon sa aming mga bisita, sapagkat ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pa po ba? Ayan. Sumabay kayo sa maiksing panalangin? Okay, maibababa niyo na po. So, ang sabi po ng kanyang salita sa mga tunay na tumanggap, no, sa ating Panginoon. So, ano nangyari nung ako'y nanalangin?
no, kanina, no, panalangin ng pananampalataya o panalangin ng pagtanggap sa Diyos. Sabi ng aklat ng unang Juan, chapter 1, verse number 12, at ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay binigyan ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Sa lahat ng mga nanampalataya, tinanggap si Kristo sa kanyang puso, ang pangako niya, kayo ay naging anak ng Diyos. No? At sabi ng John 5, no? Verse 24, at kayo binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. So, sino ang nangako? Si Jesus Christ. No? Anong ibinigay niya? Unang pangako, naging anak ng Diyos. Pangalawa ay buhay na walang hanggan. At Roma 8, pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. At kung ikaw ay naging anak ng Diyos, at kung ikaw ay may buhay na walang hanggan, at pinatawad ang iyong mga kasalanan, saan papunta ang kaluluwa mo? Sa langit. Bakit? Amen. Kasi anak ka na niya. Amen. Yan ang kahulugan ng salitang born again. No? Kaya hindi talaga reliyon eh. Yung born again na isinilang ka sa pamilya ng Diyos. Paano nangyari yun? Tinanggap mo si Jesus at ang sabi ng kanyang salita, lahat ng nanampalataya tumanggap, naging anak ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin ay born again. Okay, so maraming salamat po sa ating mga kaibigan. So, God bless you. Palakpakan po natin ang ating may nagdiwang rin ang karawan sa araw na ito. Ano yun? Yung birthday din, yung spiritual birthday po ninyo. So, tatak nyo po sa araw na ito. Sa isip po ninyo. So, October 29 po. That is your spiritual birthday. Ano po yun? Yung araw na tinanggap nyo ang ating Panginoon sa buhay niyo. Amen. So, yun po. Mahalaga po yun. Dahil yan po ang pangako ng ating Panginoon. Na sino man ang tumanggap sa Kanya ay sigurado po anak na tayo niya at doon po tayo sa Kanyang kaharian matuto. Amen. Amen. So sa ating pagpapatuloy ng ating To save a wretch like me, I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory!